Pakialamanan. Walang pakialaman, pabilisan lang yan mag-clear eh. Pero in terms of game-changing ultimates, mas masakit yung Yuzhong. Mahirap yung lane, however, ng Yuzhong. Pero hindi ganun kasama. Tapos yung match-up nung Esmeralda, I mean, okay rin siya sa teamfight. Kaso mahirapan nga siya doon sa Lilia. Kasi kahit sabihin mong may Netherrealm, may Paramis, ganyan-ganyan. Wag lumabas na yung Ice Queen 1, ang laking problema niyan eh. Oo, hindi ka talaga makakagalaw kahit 10 pa yung sprint mo. Talaga, nakalita ignition si Goodnight. Kaya mo na yun, yung MVP kanina, syempre, Oh, alam sige. niya ginagawa Saka niya. Pilipino yan eh. Pilipino yan. Pinayan. Oo. Oy, grabe naman. 3-man rotation kagad sa may bottom lane. Super. Hindi siya shy. Ay, Super zone. si Yahi ko naman ngayon yung gold. Oo. Si Yai ko naman kasi talaga yung gold lane nila. Oo, so sinong nag-sub? Op, Wala. Si Lunatic Panda yung nag-gold lane kanina. nag-swap nga lang talaga sila. Nag-swap roll lang. Sabi, Oo. sabi kasi ni Yai ko, ako na mag-funny. Ako nag-funny sa atin eh. Oo, ako na mag-funny. Si kaya Lunatic mag-funny. Panda talaga, ang assassin special niya, si Julian. Julian. Oo. Ah. Pag funny daw kay Yahi ko. Parang, di ba napapagod si Yahi ko? Kanina nagpanin na siya, sakit man sa daliri. Ngayon, Claude. No? Ang daming pinipindot. Parang nakakapagod. Yahi, siya na yan, boss eh. Si Leo, invade na kagad. Uy, level 4, yung Joy. Oh. Level 3 lang si Lunatic Panda. Hindi sila makakuha ng green. Nakuha niya. Naku po, delay na. Oy, ang layo nung susunod niyang papatay, no? Nandun sa gold lane. Kahit Yung gulong Kramer. ka, tagal. Kaya, ano naman, back siya naman siya. Oh, back siya naman, pero... Ito yung nakakabadrop sa ano, yung sa mid lane, yung may kasamang Angela, yung ano, yung... lamang ka na nga sa poke dahil Lilia ka, tapos may kasama kang Angela. Anong concept mo dyan? Si Clock manghihila, burst ni Xerox. Ewan ko. Parang late game pa yun mamaya eh, pero Oo, teka naku lang. po, delikado si Hybrid. Pero nagamit yung Petrify ah. Sprint, nag-sprint din naman dun si Hybrid kaagad. Yeah, level 4 na rin si Lunatic Panda, so medyo fair yung laban dito sa Turtle. However, may Dragon pang lalabas mula kay Hal. Kung makukuha niya kagad yung level 4, level 4 na yung Yuzhong. So they will have a layer of crowd control here for Team Falcons. Ako, hindi makakatulong si Hybrid. Ang hirap, tinalian yung back siya. Hindi din makakatulong si Hybrid, kakarecall lang niya ngayon. And now Lunatic Panda forced to go out. Mukhang uncontested turtle for Team Falcons. Grabe, nung di nagtipid. Di talaga nagtipid. Di nagtipid, sabi nila kailangan talaga nila makuha yung objective. And Team Falcons wins the first objective take here laban sa Formerical Esports. Ngayon yung bottom lane, ito yung malaking problema. Yung Brody tsaka yung Claude. Op! Uy, naiwasan. Wala pa level 4. Wala pa pala level 4. Wala pa level 4. Torn apart! Aray ko. Op! Ang happy. Tumingin kasi ako dun sa green circle niya eh. Nakita ko wala, akala ko ginamit Wala pa. na. Level 3 pa lang, boss. Kalma mo. Pero alam mo yung napapansin ko sa Team Falcon? Ano? Kanina pa sila hindi sila takot magsayang ng resources. Nung game number 1, alala ko, Bloody Hunt tsaka penalty zone sa isang tao. Tapos Oo. 4 pa sila doon. Eh, sabi nila, ba't mo dito? Pero nagko-cooldown naman. Oo, nagko-cooldown naman. Unlimited naman yan eh. Pag Oo. pinahaba mo yung laro, marami ka ding gamit. Hindi naman unlimited. Hindi naman. Sobra oo. ka naman. Pero, Pero hindi na uubos. Yun lang. yun. Hindi naman nawawala. Nandyan lang yan. Replenishable. Nagko-cooldown. Oh, Oy. ang ganda. Replenishable. Oh, good Tapos night. si Goodnight, sabi niya, Namo sige, black shoes. babawasan ko yung HP nung Paramis. May black shoes naman ako, nagko-cooldown naman yan eh. Oo, tapos direkta rotate dito, papahirapan natin si Yahiko. Oo, level 7 si Leo dito, samantala level 6 pa rin yung back siya. Pero sa may XP lane, ayan, nararamdaman na natin yung pagiging walang kwenta ng matchup na yan. Hindi na magpapansinan yung dalawang yan. Feel ko matagal tayong hindi aakit sa XP lane unless nag-spawn na yung turtle. Wala yan? talaga. Walang mangyayari sa lane na yan. Hindi sila magpapansinan talaga. Pero lamang din talaga yung Esmeralda kasi Oo. mataas yung wave clear niya. Kaya ang bilis niya makarotate kaagad doon, oh. Pero ngayon pa rin, naawa pa rin talaga kay Yahiko. Ayun, tingnan mo, nagkasalubong sila, di sila nagpansinan. Op. Oh, Lunatic Panda. Grabe, yung slow, tsaka yung damage coming in from Leo, tsaka kay Goodnight. Mahirap to mamaya pag Naka-double. nagka-Queen Wand na. Dumo-double wave ni Brody. Oo, ang bilis. Ito na yung point ng game ng Team Falcons. Naglalaro na sila for macro. Kumbaga resource na yung inahabol nila dito. Kaya naman nakita natin ang aga ng group up nung Team Falcons. Naiiwan sa kusina however si Yahiko. Pero okay lang din naman yan kasi alam naman natin ang pag-scale up ng Claude ngayon. Mamaya pa yan. Napakatagal. Ang tagal na. Literal napakatagal ng scale up ni Pinatagal. Claude. Lalo. Nag-glow up yan pero mga 10 years. 10 years pa ang glow up niya pero yung mukha niya glow up na eh. Pogi na si Claude eh. Ito yung problema sa Formerical Esports ngayon. Almost all neutral objectives na nakuha ng Team Falcons. Hindi sila nakakakuha ng trade nila. Uy, Lunatic Panda, nandito yung back siya. 4k HP, tinala na ni Hybrid para makatulong pero nakuha ni Yuzhong. Si Hulk Yung pa turtle. nakakuha. Mali yung retribution timing ni Lunatic Panda. Hindi nga nag-ret. Petrify! Petrify! Kumabit na! Mula kay Yuzhong, hindi nakagamit ng kahit anong spells yung mga targets nila dito. As for Miracle Esports, they lose 2 immediately. Grabe. Hindi naka-purify si Xerox. Hindi nga.
Oh! Panis! Oh my Panis! gosh! Panis! Baka Pinoy yan! Baka Unip yan, boss. Lotrix. Alam mo, ang mga Pilipino, maasim talaga maglaro eh. Oo. Kung ibang region yun, di bibliker yun eh. Hindi nga talaga bibliker yun, pero grabe si Lotrix. Yung mga ganyan, Wow. yung mga ganyan, ang kasunod nun, may chat yan eh, #worth. Worth. kahit sabihin natin may hila yung si Clock nung time na yun, Oo. kahit mahila siya, kahit mamatay siya, wala siyang pakialam. Napatay niya yung Claude Solo 1v1. Oo, pero mabuti doon, hindi pa nila napapatay dito ngayon si Lotrix. Napilitang umangat na lang doon si Yahiko. Sabi niya, pabayaan niyo muna ako, hayaan niyo muna ako mag-late game. Ang hirap nito, yung gold lane talaga ng Ito na yung dead lane eh. Dead lane na to for Miracle Esports. Kailangan nila solusyonan. Nilipat na nila yung Claude sa may top lane. Basag yung tower doon, however. So susunod na rito yung bottom lane. So talagang lumiliit yung mapa ng Si Miracle Hybrid, Esports. nako. Hybrid. Nag-sprint. Op, makatakas naman. Yung Hybrid. Ay, Uy, nag-conceal. pa. Ako, binalikan yung wave. Gusto sana nila i-attempt, i-save or i-salvage yung tower doon sa baba in exchange for the flicker and conceal ni Clock. Ang hirap nito, boss. Ang hirap nito. Alam mo, ganito lagi pakiramdam ko pag pumipik ng Claude yung team. Parang, alam mo yung sinaktan mo sarili mo. Oo. Pinahirapan mo lang lalo sarili Kasi mo. wala ka ng damage. Kailangan mo umabot late game. Lalo mo pang dinoble down yung late game mo na alam mong lalong tatagal kasi nag-Claude ka. So Pero- ngayon, ito yung ina-abuse ng Team Falcons. Walang early game itong for Miracle. Siguro ang iniisip ngayon ng For Miracle, kung na-extend namin yung halos impossible to extend game number 1, baka kaya nila gawin yun. And Yeah. with the Claude, mas maaaring sila na may makalamang sa late game. Pero ang problema, yung Team Falcons, ang linis maglaro ngayon. Walang pantawid eh. Walang tulay. Oo. Walang bridge. Tulay is Bridge. yan. Ayos ba yun? Oo. So, Kung nakikinig ka man dito, shoutout sa'yo yun. caster yun. Caster yun, bukas. Ayaw i-retry oh. Oh. Ayaw i-retry. Naku po, dinig kita, tinalian yung tulong. Yung gulong. Yung talong. Gulong. Tinalian yung gulong. Ay. Ang hirap nito. Ang hirap for Miracle. Legit nahihirapan ako. Parang, alam mo yung window para makakambak ka sa for Miracle. Talagang nag-i-exist siya sa late game. Sa late game talaga. Pero ganyan din yung sinabi natin sa game number 1 eh. Akala natin di ma-extend pero na-extend. Pero ngayon si Hulk ang ganda na pagpasok with the Black Dragon form. May kasama pang Sunny. Wala minion wave. Pero walang minion wave. Di matutuloy. Ganda ng discipline ng Team Falcon. Nandun yung idea nila na parang, sige, pasukin natin. Kaso pagpasok ni Hulk na clear na yung minion wave. Oo. Even though na-exhaust yung ultimate din ni Angela, yung Heart Guard. Pero okay lang. They will have another chance pag nag-cooldown yung mga spells. They just have to be better when it comes to Oo. wave clear management. Pero for Miracle Esports, it's also the same thing. Kailangan talagang madali yung game. Pero as it stands right now, hinaharapin Oy! na nga ng Falcons yung mga dadaanan ng for Miracle Esports. Hindi nila hinahayaan makapag-clear ng minion wave. Leo, aray ko, grabe naman! Naku, nakasana nga yung NetherRealm doon. Pati electrifying beats to bring down Xerox. At nakakuha pa sila ng turret sa taas. Ayaw magpalaro ng Team Falcons as of the moment. Lunatic Panda. Nahihirapan siya kalaban yung post 5 na Angela. Ito na yung super utility ng Team Falcons. Yung talagang kilala. Naka-impure Si rage Super. eh. Kaya nga, yung Habdi, no? Masakit talaga yan. Mas lalo ng 5.5k yung gold lead ng Team Grabe, ang Falcons. sakit na rin nung Habdi na rin nung Lilia. Oo, in 30 seconds, lalabas na nga yung unang Lord. Pero magkakaroon ng Black Dragon form tsaka Heart Guard yung Team Falcons for that potential Lord take. Grabe, tignan mo yung gold gap. 5.5k si Claude, 6.5k yung Brody. Lalo lang lalaki yan kasi ngayon pabuo na yung DHS. So yung mga tanky frontliners ng For Miracle Esports, hindi na sila magiging super tanky dahil nga may HP-based damage output na yung Brody ni Lotrix. So Team Falcons, it's time perfectly well kasi paspon yung Lord. Oo, postpone nga talaga yung Lord pero Team Falcons. Sabi nila gusto muna namin kumuha ng Torres sa baba. So good night. At parang iniisahan nga ata ni Leo doon si Lunatic Panda para lumayo. And now Team Falcon setting themselves up perfectly to get an uncontested Lord. Oh my goodness. Tuloy-tuloy lang yung pag-angat ng lead dito for Team Falcons. Mahihirapan talaga yung for Miracle Esports humarap sa God. Split pressure na lang yung pwede nilang gawin dito with the Claude. Pero even then yun, ay hindi ganun ka viable dahil yung damage output again still very lacking Oo. for the side of for Miracle Esports. Ayun na, hinahabol na. Hahabulin si Aiko dito. Ay, inuna pa rin niya. Nagdragon! Tinry pa rin niya talaga i-burst down yung Tori doon at hinahabol na nga siya ng 4 na miyembro ng Team Falcon. Si Aiko Ayaw, desperately Petri. trying to escape, trying to Inabangan yung delay. BMI. Yun Uy! lang. Ayun lang, bumalik! Uy! Nakabalik! Wow! Nag-sprint. Grabe si Yahiko doon. Boss, ba't di
Ano, ba't yung nag-petrify yung Dragon? Oo nga eh. Yun lang yung instance na nakita ko nagtipid yung Team Falcons. Oh, hybrid na nahabol. Okay. Baka gusto nilang gamitin sa Lord Spawn. Oo, sabi kasi ni Hulk, bakit ko ipepetrify yung isa kung pwede ko daw ipetrify yung tatlo? Tama. Oh, diba? At least na-burn yung dalawang sprint. Oo, yung sprint Good trade. ni Hybrid tsaka ni Yahiko. Tapos at the same time, hindi pa nabawasan doon yung Grabe Lord. si Hulk. Ito na yung yung improved Hulk. Kasama na si Bruce Banner dito, may utak na. Oo. yung Nagko-compete nag-merge na sila, yung Oo. nagbati na sila. Nagka-calculate na to, sabi niya. Oo. Oo nga naman. Ito yung Hulk na naka-glasses na. Yung cooldown ng sprint, 90 seconds. Oh, hila. Pero may Meron ba black yan? shoes eh. May black. Ay! Napatay napatay si Goodnight, pero napatay din yung Paramis, walang Netherrealm na magagamit dito. Hindi nga niya ginamit actually. Dahil nahuli rin siya kagad ng Team Falcons. Ito na yung Dragon na pwedeng lumabas dito sa may top lane. May Petrify na kasama to, mind you, Hulk. Zoning out the heroes of For Miracle Esports sa pa-BMI na palabas. Yung Claude, hindi pa niya ginagamit yung Petrify, still holding on to it. Another wave of minion waves is coming in the middle lane. Pero si Hulk, again, sinusustain yung front line ng For Miracle Esports. Pumasok na Oy, si Leo Lunatic! dito, ayun na yung Netherrealm. Pero tanggal kagad yun mula kay Lunatic Panda. Pero at the very least, nakapag-hold ang For Miracle Esports. The discipline from Team Falcons na wag mag-overextend. Pero ang bonus naman sa kanila, that was the first Lord at nakakuha pa rin sila ng inhibitor turret. Yep. Talagang waves lang ang iniintindi rito ng magkabilang kupunan. Ride the wave eh. Yung mid lane wave kanina, gagamitin sana nila. Kaso ang problema, nag-spawn na rin yung Paramis, nandun yung Netherrealm. It could have been a good Petrify moment. Kaso hindi rin sila ready, tsaka wala rin si Goodnight. Tsaka kulang yung damage nila. Tsaka ilang seconds na lang din kasi buhay na si Xerox eh. Yeah. So baka masayang nga din talaga yung Petrify Pero play. ayan na, laki na nung lead, grabe. 1.2K. Nakaka-catch up naman si Claude, pero still hindi pa natin nakikita yung presence ni Yahiko dito. Lalo pagdating sa late game, yung Blazing Duet, parang negligible yung damage. Kasi Oo. sama-sama yung Team Falcons eh. Sama-sama nga din talaga yung Team Falcons ngayon. And even yung... Naka-flask of the Oasis na ba to si Super? Oo. So, kahit pa paano, mas sumasakit nga, mas nagkakasustain nga talaga ang Team Falcons ngayon. So, malayo talaga ang kailangan niakit ng For Miracle Esports. May Wind of Nature na rin si Brody. Lotric dito. So, hindi rin ganun kadali for the for the Claude to initiate 1v1 situations kasi baka siya pa yung Oo. patay ng Brody. Tatapang lang yan pag alam niyang online yung Netherrealm. Kailangan niyang kaasa talaga siya doon. Wala siyang choice ngayon dahil wala pa siyang Wind of Nature. Pero ito na nga Dito may Lord magkakatalo. Dito magkakatalo sa Lord. Dito nila magagamit actually yung presence ni Claude pero hindi Oo. magko-contest ng For Miracle Esports. Interesting. Mas pinili nilang i-secure yung control sa may bottom lane, makapag-push yung tower, makapag-clear ng minion wave, and probably back off. Nakaharang si Lunatic Panda, naku, hahabulin ito. Random to. Naku I-chase po. down nila si Lunatic Panda, wala nang rolyo. Yung back siya, and mamamatay. Si Lunatic Panda, hindi tuloy na tuloy. Yung push sa may bottom lane na udlot ng kanilang plano, tinitipi na sila ni Goodnight. Literal Goodnight na talaga. Yung animation ba ng recall, umihiga? Parang Hindi ko alam ganun kung anong ano yun. Hindi ko namansin eh. Ibang ano yan, ibang recall yan eh. Yan yung recall ko eh. Oh. Yan. Hindi ko alam yung ganyang recall eh. Pero nagets ko yung thought ni Lunatic Panda doon. Gusto niya sana i-delay slightly para makapush yung Team Falcons kahit pa paano dun sa bottom lane. Ang problema, in-anticipate ng Team Falcons yun. Kaya iniwan nga nila si Leo doon sa Lord. Pero ang ganda ng paghila dito. Pero clutch! Yung black shoes, pati na rin yung pagsanib doon. And Hulk na. Nandito ngayon may potential play. Walang Petrify though. Pero may Lord doon sa taas. Ayun na, ginamit na ni Hulk yung kanyang Petrify. Actually, hindi pa Yahiko! yung talon lang. Pero Yahiko with the Blazing Duet. Napatay niya si Goodnight dito. The Wind of Nature. Pero yung Lord nasa loob ng base of For Miracle Esports. They have to defend. So hindi nila hahabulin yung natitirang members ng Team Falcon. Nagamit yung Black Dragon form kanina. Pero ang ganda rin ng talon ni Super with the save on the hard guard. Unfortunately, watak-watak sila. So yung Blazing Duet na maximize ni Yahiko to take out Goodnight alongside Leo. And Team Falcons, they lost 2 heroes. Hindi sila nakapag-push. Pero Hulk dito, bumawi na siya with the Petrify onto the Claude. Hard guard. Pasok dito kay Lotric para masustain nila dito yung Brody versus Esmeralda na laban. And mukhang mapapatay nila dito sa hybrid. Kasunod na si Clock dito. Ahabulin sila ni Yuzong. Pero makakapag-back away naman. Makakapag-back off yung Kaja ng For Miracle Esports. Ang bilis ng response doon ng Team Falcons. Akala ko nga magiging successful Black Dragon defense form for once again. Miracle Esports. Pero eto na nga yung push coming in from Team Falcons. Inhibitor turret sa gitna, natanggal na. Hulk, Black Dragon form, wants to go in. Torn apart memory, ginamit na nga din. Pero nag-respawn yung mga minions ng For Miracle. Nakapag-clear sila pero may paparating na minion wave sa may top and bottom lane. Baka pagsabay-sabayin ito ng Team Falcons. Hindi pwede lumabas currently ang For Miracle Esports ngayon. Although walang Dragon Form, so pwede sila mag-attempt. Oo. Pero buhay na rin kasi si Goodnight.
maraming pressure talaga ang nakasalalay dito kay Clock. Clock time, clutch time na talaga ang kailangan niya ipakita. Kailangan niya maulit yung pag-hook niya, ay, yung pag-divine judgment niya doon kay Goodnight. Yun yung mahirap eh. Parang ang dami niya kasing target eh. Pwedeng si Goodnight, pwedeng si Leo, Lotric, pwedeng si super. Leo. Si Hulk lang yung wag. Parang, So, pero at this point, pwede na nga din Pwede, eh. pwede. Mabuburst na Ang din problema yan eh. kasi pag nabuhay, alam mo kasunod, mapepetrify kayo lahat. Petrify talaga kayo lahat. Mas lalo na pag hinuk mo ay hinila mo towards you, sa gitna nyo. Oo. Naku po. So kailangan talaga isipan dito ng For Miracle Esports ng way para makapag-initiate ng teamfight laban sa Team Falcons. Kaso, yung Lilia, hindi sila inahayaang humarap ng angulo. Ayan o, level 15 na rin kasi yan. Ang baba na nung CD, nung cooldown, nung kanyang mga glooms. Spammable na yan. Sabi ni Goodnight, huwag ka na mag-check bush, super. Ako na bahala dyan. Glooms lang ng glooms. Trabaho So, to. Amin na yan. ito yung trabaho ko ngayon. Na si Leo at applying pressure doon sa bottom lane. Talagang minemaintain nila yung Uy, control nila. nagpaplano. Nakasilip din. Nakatingin din si Hulk. Whenever man may mag-asim sa side ng For Miracle Esports, nakahanda yung Dragon Form, pati na rin yung Petrify. Pwesto na rin dito si Clock, pero mukhang wala. Ay, wala Boys. naman kasing masyadong pupunta dyan eh. Either si Leo ang makuha mo dito. Pag makuha mo si Leo, pwede kayo mag-go right now. Conceal. Nag-conceal na nga doon. Leo. Tinatak ng sobra yung Lord. Baka maabot siya nung Kaja rito. May flicker si Leo ah. May flicker talaga. Pero nakakaamoy eh. Si Clock, may flicker. Pero yung Lord na hawakan ni Lunatic Panda, 17k HP, baka ma-reset to. And for Miracle Esports, they will do that. And hindi naghabol ang Team Falcons. They will have to reset the waves. While for Miracle Esports, kailangan nila mag-defend. May waves top lane, may waves sa may middle lane. And panibagong hatak dito mula sa Team Falcons. Kaya mga kasilip si Goodnight dito kay Clock. Ang ganda din talaga ng game sense ni Leo, no? Hindi niya hinayaan na ma-pick off siya doon. Oo, pero nakasilip si Clock ha. Nakasilip doon si Clock Nag-a-attempt. ngayon. Walang conceal however, pero naka-ready rin si Hulk dito if ever man tumaran yung Kaja with the Petrify and once again the Dragon Form. Nireset na naman ng Falcons yung Lord dahil kailangan naman nilang ayusin yung top wave. Samantalang for Miracle din, kailangan nilang mag-ayos ng wave sa may middle lane and the bottom lane. Ayan na yung Dragon Form, ginamit na ni Hulk. Ayan. Zoning out Clock and Lunatic Panda. Petrify is still there pero hindi pa niya ginagamit. Zinozone lang nila yung back siya dito pero nag-hero lock ang Team Falcons. Nag-lock sila kay Kaja! Nag-lock nga sila doon kay Kaja! Nakapag-flick out siya pero mamatay na si Hulk dito. Nakumit niya yung Petrify however pero it's on the backline. It holds. Oh! It held the heroes on the backline pero tuwa dito si Yahiko. Yahiko! Kuha pa rin ng mga heroes sa Team Falcons and hindi nila kinakaya yung damage output. Yung 1v1 situations na create ng For Miracle Esports, it allowed for Yahiko to win that one out dahil hiwa-hiwalay yung targets ng Team Falcons. Grabe yung For Miracle doon. Yahiko with a clutch play. Pati na rin yung Netherrealm ni Xerox doon eh. Ang ganda. Tama yung targets nila. Leo, Hulk. Kaya naman hindi makaka-force ng Lord ang Team Falcons dito at parang pwede pa nga ata maikot ng For Miracle. Yeah. Naging masama pa yung parang idea ng Team Falcons na i-hold yung Petrify kasi Oo eh. habang ginagawa nila yun, yung Yuzong lang nakaharap laban sa For Miracle Esports. And again, those are 1v1 situations. Masakit yung turn apart memory ni Lotric however, pero mag-back away lang ang For Miracle Esports. They just have to back off and wait for the Lord to spawn. And ito na yung golden opportunity nila para makabalik dun sa late game na sinasabi nating comeback na possible dito for Miracle Esports. Mas possible na ngayon, especially na nagkaroon ng dalawang instance ang Team Falcon, specifically Hulk, na tinipid nila yung Petrify. Unang instance, yung paghabol nila kay Yahiko doon sa top lane, di nila na-shutdown. And pangalawang instance ngayon, na pwede na lang sanang i-petrify doon si Lunatic Panda, but instead, napaikot pa nga ng For Miracle Esports with the Blazing Duet and Netherrealm combination. Naubos yung spells nila eh. Si Naubos. Clock nakalayo din with the flicker out. Hindi na rin nila nahabol yung Kaja. Tapos si Yuzong wala na rin tatakbuhan. And nung ginamit niya yung Petrify, wala na siyang kakampi. So talagang naubos yung team fight. Basically, naubos yung gas ng Team Falcons dito laban sa For Miracle Esports. And doon nagsa-thrive si Claude, yung mga 1v1 situations na nakikreate ng For Miracle Esports. Now, nararamdaman mo na si Yahiko, bilis na ng attack speed, medyo sumasakit na. But then again, babalik pa rin yung pressure dito kay Clock. Kailangan nila maka-pick off. Tatandaan natin, wala na silang inhibitor turret. So in terms of lane management, lamang na lamang talagang Team Falcons kahit nakaka-push sila ngayon. So Clock, clutch time. Magagawa ba ulit ni Clock ito? Oo, may flicker hatak. So, si Team Falcons naman yung matatakot ngayon dahil hindi na ganun ka free reigning yung kanilang dominance early game. Pero may hatak. Nakasanib however yung Angela Winter pero Truncheon! it is good na with the Winter Truncheon pero mapatay yung Lilia with the Netherrealm as well. Backing down dito ang Team Falcons pero si Leo
sa likuran. He was able to get the solo kill onto the Claude. Wala na yung yahi ko ngayon. Wala na rin si Clock and Team Falcons. Talagang tuloy-tuloy naman ang pag-aarangkada nila. Hybrid desperately trying to delay. Pero ito na nga lang si Xerox na natitira. Pati na rin si Lunatic Panda. 4 na miyembro ng Team Falcons. Buhay pa rin. Nandyan din si Lotric. Kaya pwede na nila ito i-end. Nag-backdown na sila. Sabi nila, okay, patay si Goodnight, back away tayo. Pero sabi nila, hindi. Nahuli ko yung Claude. Sa likuran, wala rin siyang BMI at that moment. Penetration is real para sa team ng Team Falcons ngayon. 2v4 situation for Miracle Esports. Can they do it? Mapatay na si Lunatic Panda. Susunod na si Xerox. And that is it, ladies and gentlemen. Walang minion wave, however. Pero may cannon. May nag-iisang cannon na hawak ang Team Falcons dito. Nandito si Xerox. Makakapag-defend ba siya? Enough ba yung kanyang magic damage? Netherrealm ginamit na niya. Pero may dalawang cannon na pumasok na. And Team Falcons sweeps for Miracle Esports. What a third series.